Scopper Gaban nagpakita na. Ang isa sa miyembro ng legendary pirate crew na Roger Pirates, ang tinaguri ang kaliwang kamay ng Pirate King Gold Roger, at ngayon kilala bilang ang Mountain Eater, si Scopper Gaban ay nagpakita na rin sa wakas. Kasama pa ang iba't ibang kaganapan sa One Piece Chapter 1139 ay ating pag-uusapan sa pagpapatuloy ng ating analysis paralysis. At syempre bago tayo magsimula, ay huwag kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at Facebook page para sa mga walang kapararakang content na katulad nito. Para sa kaganapan sa chapter na ito, bagamat na panghihinaan na ng loob ang ating mga bida, tuloy pa rin sa paghahanap ng susi sa mga kadena kung saan nakagapos si Loki, ayon kay Rodo. Ang mga kagaya lamang ni Elder Harul ang posibleng may alam kung saan naroon ang susi, ngunit malabo pa sa magkabalikan kayo ng ex mo na mangyari ito dahil sa krimeng nagawa ni Loki sa kanilang paghahanap. Natagpuan nila ang trono ng hari na mayroong red carpet na tanda ng pagiging maharlika. Pumasok sila sa loob ng kwarto na may tanda na mayroon ng nanggaling dito. Matatagpuan din ang butas sa bubong ng palasyo, at ang markang ito. Ang markang ito ay katulad din ng mga markang makikita kung saan nasumon ang mga Gorosi noong salakayin nila ang Egghead Island. Ayon kay Nami, nakita na niya ang markang ito sa isa sa mga librong nabasa niya. Kahalintulad kaya ng magic circles na ito ang makikitang larawan sa tribo ng mga Tenaga o ang tribo ng Long Arm noong nakidnap nila si Brook at inakalang siya ang Demon King o Satan Sama. Ayon sa mga tribo ng Tenaga, ang black magic na ito ay kayang magsummon ng tunay na demon. Nangangahulugan ba na ang mga Gorosi ay mga tunay na demon at hindi devil fruit users? Ngunit ang mga magic circles na ito ay siyang ginamit nila Shamrock at Gunko para makarating sila ng Elbaf. Ibig bang sabihin nito na silang dalawa ay mga demon din? Ang pagkakaiba lang sa ginamit ng mga Gorosi sa ginamit ni Shamrock at Gunko ay ang pagkakaroon ng mga numero ng kanilang mga beacon. Sa pagmumuni-muni nila Luffy, isang tinig ang kanilang narinig na tumatawag sa kanila. Isang malaking palakol ang lumipad sa direksyon nila Rodo na muntikan na niyang hindi maiwasan. Ang misteryosong karakter na makikita sa nakaraang kabanata ay makikitang nakaupo sa trono, literal na nakaupo sa trono at hindi sa ibang trono na malamang iniisip mong damaw ka. Ang misteryosong karakter na tinawag ni Rodo na Yasan ay walang iba kundi si Scopper Gaban ng Roger Pirates. Hanggang sa ngayon inakala ko na Gaban ang spelling ng kanyang pangalan. Yun pala ganito baybayin ang pangalan ni Scopper Gaban, kung kaya tinatawag siyang Yasan. Ang salitang Gyaban o ang pangalan na Gyaban ay isang powerful na pangalan ayon sa Google. Maaari rin itong ihalintulad sa mga sound effects na karaniwang matatagpuan sa mga Japanese manga na kagaya ng Gyabon. Marahil ito ang tunog ng kanyang mga palakol sa tuwing tatama sa isang bagay. Si Gyaban ay mayroong mahabang buhok at nakasuot ng sunglasses, kagaya sa flashback ni Oden. Ngayon si Gyaban ay mayroong mahabang balbas at mayroon din siyang peklat sa noo na may hugis ng apoy. Marahil siya nga ang tinatawag naman burned with flames. Si Gaban ay nakasuot din ng Hawaiian na damit at shorts, malalito at yanza ang peg ng lolo mo diba? Ayon kay Gaban, may naramdaman siyang kakaibang presensya sa loob ng kastilyo, kung kaya't nagtungo siya dito. Sigurado namang ang tinutukoy ni Gaban ay ang dalawang God's Knights na dumating para ma-recruit si Loki. Matindi talaga ang observation haki ni Gaban, matatandaan din na naramdaman na niya kaagad na parating na ang mga Straw Hat Pirates sa Elbaf. Kahit nakakatakas lang nila sa Egghead. Isipin nyo, gaano kalayo ang Elbaf hanggang sa Egghead. At sa dami ng makapangyarihang nilalang sa Elbaf, si Gaban lang din ang nakaramdam ng kakaibang presensya ng God's Knights. Pero hindi lang pala observation haki ang matindi kay Gyaban. Sa maniwala kayo o hindi mga gamaw, si Gyaban ang siyang ama ni Colon at asawa ni Ripley. Talagang magagamit mo ang sound effect na Gyabon sa pagkakataon marinig mo ito. Tama rin pala ang naging hula ko sa kung sino ang ama ni Colon sa mga nakaraang video ko na isa sa mga Roger Pirates ang ama ni Colon. Umaasa lang talaga ako na si Roger mismo ang ama ni Colon, alam nyo na, para maging kapalit ni Ace. Binanggit din ni Gaban na maraming beses na ring nagkahalo-halo ang iba't ibang lahi sa One Piece. Nariyan ang mga Buccaneers na maaaring kombinasyon ng Giants at ng Lunarian o tao. Ang long leg long neck tribes na matatagpuan sa Big Mom Pirates, na maaring kombinasyon ng half giants at ng tao. Ang mga Wotans na kombinasyon naman ng giants at ng mga fishmen. At ang panibago sa aking pandinig, ang Dusundadas. Lahat halos ng binanggit na mixed races ni Gyaban ay may halong giants o half giants. Hindi malabong isipin na ang Dusundadas ay lahi ng giants na nahalo sa ibang lahi. Unang pumapasok sa isip ko ay ang lahi ng mga Tontatas. Unang-una, ang salitang dadas ay maihahalin tulad sa salitang tatas ng Tontatas, na kung lalagyan mo ng tenten o dakuten ay magiging dadas. Ang salitang dosun naman may kahulugang sunrise o bukang liwayway. Maaari rin na ang dosun ay tumutukoy sa tunog ng isang bagay na nahulog o tumama sa isa pang bagay. Natutumbok na ba ninyo ang ibig kong sabihin?
Kung ang pangalan ni Gyaban ay tumutukoy sa tunog ng bumagsak o tumamang bagay na kagaya ng doson, posible kayang si Gyaban ay kalahating giants at kalahating tontatas. Kung papansinin pa ang ayos ng buhok ni Gyaban na may mahabang buhok, parang kahawig ito ng mga buntot ng tontatas. Hindi ko lubos maisip kung paano mangyayari ito, bahala na kayong mag-isip mga gamaw kung posible ba itong mga ito. Ngunit sa tinura ni Gyaban na flexible minds, sa tingin ko lahat ng bagay ay posible. Ayon pa kay Gyaban, siya ang missionary of love. Parang ibang missionary ang naiisip ko dito sa totoo lang. Mabilis namang pumasok sa isipan ni Luffy ang magiging kinahihinatnan ni Sanji sa oras na ito ay tumanda na. Ito siguro ang tatapos sa usapin na kung sino ang monster trio ng Straw Hats. At ito ay si Luffy, Zoro at Sanji. Ayon sa naging salaysay ni Gyaban, bago pa dumating si Red Hair Shanks sa Elbaf at hulihin nito si Loki, walang sinuman ang nagawang hulihin si Loki sa mga panahon na yon. Ano kayang ginawa ni Gyaban sa panahon na yon? Bakit hindi niya nagawang pigilan si Loki noong naghahasik ito ng kaguluhan sa Elbaf? Si Gyaban na nasa Elbaf na may 20 taon na ang nakakaraan ay siguradong nasaksihan ang mga ginawa ni Loki. Nagpang-abot ba si Loki at Gyaban? Mas malakas ba si Loki kaysa kay Gyaban at di niya nagawang pigilan ito? Baka naman busy si Gyaban kay Ripley at naligaw ito kung saan-saan. Ngunit hindi na pinansin ni na Luffy at Zoro kung ano pa mang sasabihin pa ni Gyaban. Nag-iwan ito ng ngiti sa mga labi ni Gyaban, habang inaaalala nito ang nakaraan nila ni Roger. Sa village naman kung saan nagkakaroon ng salo-salo ang mga Giants at Straw Hat Pirates, ikingkwento ni Oimo ang dalawa pang miyembro ng Roger Pirates na may natatanging lakas kumpara sa ibang miyembro. Maliban pa kay Rayleigh, may isa pang miyembro ng Roger Pirates na tumalo sa sandaang kalaban noong dalhin niya si Roger sa isang hospital. Ang taong ito ay tinaguri ang Mountain Eater o Yamagurai. Ano kayang bundok ang tinutukoy ni Oimo dito? Muli sa Urost Castle nagtungo ang grupo sa isang treasure room, ngunit ang mga kayamanan dito ay pawang naubos na. Isang bagay lang ang natitira sa loob ng treasure room at ito ay ang susi na malamang hinahanap nila Luffy. Ngunit bago pa makuha ni Luffy ang naturang susi, naunahan na ito ni Gyaban na nagtatanggal na ng kanyang sombrero at kapatila naghahamon pa si Gyaban kung kaya ba ni Luffy at ni Zoro na kunin ang naturang susi sa kanya. Mukhang ang Elbaf Arc ay isa na namang training ground ni Luffy at ng Straw Hats. Mapapansin din na noong pumasok ang Straw Hats sa Grand Line, ang unang nakilala nila ay si Crocus na isa ring miyembro ng Roger Pirates. Si Crocus ang siyang nagturo sa kanila kung paano maglayag sa Grand Line. Bago naman pumasok sa New World ang mga Straw Hats, nakilala naman nila si Rayleigh, na isa ring miyembro ng Roger Pirates. Si Rayleigh ang nagturo kay Luffy kung papaano gumamit ng haki. Ngayon sa Elbaf naman ay si Scopper Gaban ang kanilang nakilala. Ibig bang sabihin nito na pagkatapos ng Elbaf Arc ay diretso na agad ang Straw Hats sa Laugh Tale? Hindi na ba sila dadaan sa Lodestar o sa Hachinoso na kuta ng Blackbird Pirates? Kung hindi na dadaan ng Hachinoso ang mga Straw Hat Pirates, ibig sabihin hindi muna maglalaban ang grupo ni Luffy at ng grupo ni Blackbird. Mukhang mauunang maglalaban ang Blackbird Pirates at Red Hair Pirates. Ano sa tingin niyo mga gamaw, may tama ba ako o may tama na ba talaga ako? Hanggang sa susunod na walwalan, katulpa!